Hi guys, welcome. Collective reading tayo ngayon for no contact situation. Anong energy ng person mo? Anong balita sa kanya? Okay, be open-minded po. Hindi po halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang kapag nararamdaman yung para sa inyo ito, okay? Give me the message. Anong ganap sa buhay ng person mo? Give me the message. Anong ganap sa person mo ngayon? Anong energy niya ngayon? Yan, tumalsik to. Meron ditong death. Meron ditong Ten of Wands, reverse. Five of Wands, upright. Okay. Give me the message for collective. Meron ditong the moon. Give me the message. Anong ganap ng person mo ngayon? Meron ditong judgment. Okay. Kahapon pa lumalabas yung judgment. Ay, justice nga pala yung kumuha kahapon. Ngayon may panghuhusga na. Meron ako dito panghuhusga or pwede rin sabihin na huhusgahan mo ang tao na to, or hinuhusgahan mo tong tao na ito kung ano yung mga nagaganap sa kanya, okay? Meron ditong strength, upright. Give me the message. Anong ganap sa person mo? Meron ditong Five of Cups. Anong ganap sa person mo? Anong energy ng person mo ngayon? Okay, tumalsik to. Meron ditong the Hierophant, okay? Meron dito Three of Cups and the Tower. Lumabas na naman si Tower. Ito. Gusto ng person mo, magkaroon kayo ng new beginning. Pero ikaw, ayaw mo. Okay? Meron ditong aayaw or pwede rin sabihin na bago ka masubukan ng tao na to, meron ditong argumentong magaganap sa inyong dalawa, okay? Kasi lumalabas dito ang judgment na talagang huhusgahan mo tong tao na to. Yung tipo na palapit pa lamang siya, nakataas na yung kilay mo. Ganon. Okay, ito lang yung nafe-feel ko. Kasi nararamdaman ko dito, sa The Moon Reverse, wala kang emotion or pinapakita sa tao na to. Yung tipo bang poker face. Hindi ka nagpapakita ng emosyon or pwede rin sabihin na kapag nakita mo tong tao neto, tahimik ka lang, hindi mo siya kikibuin. Pero yung pananahimik mo, yung utak mo, natakbo na dyan sa panghuhusga o sa pag-uusig sa tao mo. Ito lang yung nafe-feel ko. Kasi nakikitaan mo to ng hindi matibay yung pundasyon. Kung babalikan mo tong tao nito kasi ginagamitan mo to ng logic. Kasi meron ka ditong judgment na ginagawa sa person mo. Pinag-iisipan mo yung tipo na nagiging kang advance na mag-isip dito, tinitingnan mo yung posibilidad na mangyari, yung ganun ba? Ito lang yung nafe-feel ko kasi hindi mo dito ngayon pinaiiral yung yung puso mo, okay? Kung darating tong taong to sa'yo, hindi mo pa iiralin yung damdamin mo kasi ang paiiralin mo dito yung panghuhusga sa person mo, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Then, nafe-feel ko din dito may argument na mangyayari or gulo sa inyong pag-itan, Ito lang yung nakikita ko dito. Okay? Then, kasi nakikita mo to na, hindi to stable or hindi to matibay yung pundasyon. Kumbaga, itong tao na to, kapag may problema, nilalayasan ka na or takot sa mga problema or obligasyon. Ganun yung energy ng tao nito. Pero, kahit ganun yung energy ng tao nito, gusto nito ng new beginning para sa'yo. Okay? Gusto niya yung katatagan, yung bagong simula para sa inyong dalawa. Kaya lang, ikaw, magiging ka ditong mapanghusga. Ayun. Kasi gagamitan mo to ng utak, pag-iisip. Hindi mo to paiiralin yung iyong puso, mas paiiralin mo dito yung iyong isipan. Then, nakikitaan ko din dito, ikaw kasi yung tipo ng tao na malakas ang loob, okay?
Dumating kasi sa point na ayaw mo nang maranasan ito, or pwede rin sabihin meron ditong tao, pwede rin yung person mo nakakaramdam nito. Okay? Yung panghihinayang sa sitwasyon ninyong dalawa. Nagkakaroon ito ng nagkakaroon to ng realization. Ngayon niya nararanasan yung pinakawalan niya, yung sinayang niya, at yung mga oras ng sandali na magkasama kayo. Kasi itong taong ito, hindi ka nito nakikitaan ng alam mo yun, tagumpay sa panahon ngayon, kasi nakikita ng tao nito na kapag lumapit siya, gulo ang mangyayari dito, kasi hindi ka naman papayag na pumasok ulit ito sa buhay mo, kasi nagiging ka ditong mapanghusga, okay? Pero ganun pa man, ang mangyayari dito, meron ditong taong nasasaktan, or pwede rin sabihin itong person mo, nag-iisip-isip na nasasaktan siya sa sitwasyon na ngayon niya nare-realize yung mga sinayang niya. Okay? Sinayang niya para sa'yo kasi naging kang mabuting tao. Okay? Meron ka ditong tao, Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron din ako nakikita dito na Taurus. Then may nakikita akong Leo and Aries, Leo Sagittarius. Then nakikita ko rin dito ng Pisces. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Ayan. Ito yung nakikita ko, meron ditong tower. Ito yung gusto niya mangyari, new beginning para sa inyong dalawa. Gusto niya magsimula, gusto niya ulit mag-try sa'yo, gusto niya subukan kang muli, Pero ganun pa man, ikaw kasi narito ka sa strength, matatag ka, Leo energy, matapang ka dito, malakas ang loob mo dito. Ayaw mo na kasi ng mga problema, kasi naranasan mo yung mga problema na sobrang sakit sa ulo, na hindi mo malusot-lusutan, parang puzzle na bakit mga ganito, ang dami mga tanong-tanong, pero ganun pa man, ginagabayan ka dito, or pwede rin sabihin, mas ginagamitan mo na ng utak, kasi nakikinig ka na sa inner voice mo, okay? Kaya lumalabas dito yung panghuhusga. Bago ka gumawa ng isang desisyon, pinag-iisipan mo na, sinusunod mo na yung inner voice mo, at nagiging kang advance mag-isip. Ano kaya kung paano to? Baka mamaya ganito, baka mamaya. Ganun na yung ginagawa mo, hindi ka na nagiging emotionally, okay? Nagiging ka ditong bato, or pwede rin sabihin, nagiging kang matigas dito. Hindi puso ang pinairal mo dito, kundi ang utak mo. Then nakikita ko rin dito, wala ditong partnership, walang friendship, or sabihin natin, kahit itong tao nito, gusto nito yung pagkikipagkaibigan muli sa'yo, pero ayaw mo na, kasi hindi mo siya makitaan ng tagumpay. Ayaw mo ng ganitong pakiramdam, at itong tao na to, nahihirapan siya sa sitwasyon, may pagsisisi, gusto niya magsimula, gusto niya mag-try, ngunit ikaw ay ayaw mo. Yun yung signal mo, okay? Dahil lumabas ang Hierophant ng nakaganito, So, ibig sabihin nito, nagkakaroon siya ng 50-50. Minsan malakas ang loob, minsan mababa ang loob. Yung tipo bang nasa middle lamang siya, hindi niya alam kung susugal ba siya or hindi ba siya susugal. Ganon. Nagtatalo yung isip nito kung magkakaroon ba siya ng pagkakataon sa'yo. Ano kaya kung sakaling lumapit siya sa'yo. Nag-iisip siya ng mga ganon, okay? Nagigitong nasa feeling safe situation, ganyan. Then, napifeel ko din dito, Taurus energy, gusto nito magsimula, kaya lang, andun siya muna sa hindi siya nakilos, hindi siya nahakbang, kasi nakikitaan niya, ikaw na ayaw mo nang makipagkaibigan sa kanya, hindi kanya nakikitaan na papasok ka muli sa buhay niya. Kaya itong tao nito, alam mo yun, tipong nawawala ng pag-asa, minsan magkakaroon ng pag-asa, andun muna siya sa gitna, steady lang siya, okay? Ito lang yung nakikita ko, steady. Tingnan pa natin kung ano pa yung mga sign na parating. Tingnan natin dito sa card na to. Kung ano pa yung mensahe. Give me the message. Anong energy ng person mo? Meron ditong death. Give me the message. Anong energy ng person mo? Okay, may luck. Meron ditong 32 years old. Give me the message. Meron ditong stubbornness. Okay, matigas ang ulo ng person mo. Pero yung person mo, swerte siya sa kaperahan ngayon. Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong 36 years old. Gusto kanyang bigyan ng regalo. Gusto niya na simula sa inyong dalawa. Kaya lang, itong tao na to, nafe-feel ko dito na matigas ang ulo niya. Kaya andito siya sa steady na
hindi siya magano. Then, itong triumph niya, no, nakalabas ng ganito. So, ibig sabihin, nasa gitna pa rin to. Nakikitaan ka niya ng tagumpay, okay? Kaya lang ay nagpi-50-50. Ito yung gusto niya mangyari sa inyong dalawa. Hanggang sa huli, hanggang sa pagtanda. Meron ditong 50 years old. Meron din ditong 52. Then, nafe-feel ko may 32. 36. Okay, ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Anong energy ng person mo? Meron ditong blind, or sabihin natin naka-reverse na yung blind. So, ibig sabihin, nakikita niya na yung katotohanan, nagkakaroon natin ng realization. Ganun ba? Kumbaga, nabubuksan na ang isipan nito. Ngayon niya na natitimbang-timbang yung sitwasyon. Meron ditong adventure, okay? Gusto niyang, dahil naka-reverse siya, hindi siya makakilos dito. Hindi siya makapag-explore, or pwede rin sabihin na hindi niya makitaan, kasi ikaw yung kanyang, happy. Meron ditong schedule, okay? Meron ditong, sa schedule, sabihin natin na meron ditong sobrang busy, marami siyang mga pinaplano, marami siyang ino-organize, or meron siyang business na inaasikaso, kasi meron ditong swerte. Kahit ganun pa man, kayo ng person mo, maybe ilang taon din kayong hindi nagpapanagpo or nagkikita o walang balita, pero ganun pa man, itong tao nito, pag naiisip ka, ito yung gusto niya mangyari, eternal love. Magsama kayo hanggang sa pagtanda. Gusto niyang bumawi, gusto niya magbigay ng regalo para sa'yo, okay? Dahil itong tao na to siniswerte, okay? Meron ako nakikita ditong siniswerte. Kaya lang itong tao nito is stubbornness. Kumbaga matigas ang ulo niya. Gusto niya na simula pero nagtitiis siya. Kasi bago siya gumawa ng hakbang para patungo sa'yo, nag-iisip din to. Matalino din to, Ito lang yung nafe-feel ko, matalino din yung person mo. Kasi ayaw din niya yung mapapahiya siya sa iyo. Ito lang yung nakikita ko. Pinaiiral nito yung pagiging niya matigas ang ulo. Kahit sumisiksik ka sa isipan niya or something na merong mga nababalitaan ka, aray, parang tipong nagbibingihan or nagbubulag-bulagan. Yung tipong tinitiis niya kahit gusto ka niya. Okay, ito lang yung nafe-feel ko. Then, nakikitaan ko rin dito, na gusto niya ng new beginning para sa inyong dalawa. Kaya lang, kailangan niya ng pagpaplano, okay? Inaaral nito yung oras niya, pagpaplano niya, patungo sa iyo. Kaya lang, naka-stuck pa siya. Hindi pa niya alam kung kailan siya tutungo or gagawa ng hakbang, kasi, nararadaran ka rin niya tipong malakas din ang intuition ng tao nito. Ito lang yung nararamdaman ko. Hindi to gagawa ng isang hakbang na alam niya na andun siya sa critical situation. Then, nakikita ko ang adventure reverse. So, ibig sabihin, hindi pa to masyadong kumikilos, Yung tipong tinatamad pa, or pwede rin sabihin, dun siya nakatuon sa kanyang, sa kanyang trabaho, sa kanyang business, or ano pa man, Then, blind reverse. Nafe-feel ko dito na bukas ng kanyang kaisipan, or bukas na yung kanyang pananaw, Kaya lang, kahit bukas na yung kanyang pananaw dito, matigas ang ulo. Meron ditong triumph, nakikitaan kanya ng tagumpay, kaya lang 50-50 situation pa rin itong tao na to. Kasi, nakikitaan kanya na dito ka nasa sa matapang ka dito Hindi ka magpapatalo, hindi ka niya makukuha sa labanan, Kaya itong tao to, nananahimik na lamang. Ito lang yung nararamdaman ko. Gusto nito ng bagong simula, dito, lumabas din dito ang confirmation, new beginning, 2 beses na dalawang beses na lumabas. So, ibig sabihin, itong tao na to, gusto talaga ng new beginning sa inyong dalawa. Gusto niya magpatuloy muli sa inyong dalawa. Okay? Kaya lang, ikaw, nakikitaan kanya or ramdam niya na hindi ka papatinag, okay? Wala kang emotion na pinapakita or hindi ka nagbibigay ng signal sa tao na to, okay? Poker face. Ito lang yung nafe-feel ko. Then, nakikitaan ko rin dito, sa incarnate reverse. Nakikitaan ko dito na, itong tao na to, nakafocus or pwede rin sabihin na hindi to matutokso na, okay? Nakatuon lang siya muna sa goal, or itong taon to nagiging tapat, or sabihin natin na natuto na siya. Hindi siya pwedeng sulsulan, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Or ikaw pwede rin sabihin, siya yung nakakaisip nito sa'yo, na hindi kanya pwedeng masulsulan, or pwede rin sabihin na kahit bigyan kanya ng regalo, alam niya na hindi mo to tatanggapin or hindi ka masusulsulan dahil ikaw yung tipo ng tao na may dignidad, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Ganon.
Tingnan pa natin ano kung anong pinakaminsahe para sa inyo. Kung ano yung pinakagabay. Give me the message. Anong mensahe para sa'yo? Sa connection nyo? Meron dito, first quarter and moon in Gemini. Okay? Speak your world into being. Nafe-feel ko dito, no, nagkakaroon dito ng transformation para kayong mirroring each other, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Malakas yung intuition mo, malakas din yung intuition ng tao nito. Gusto niya ng simula or pwede rin sabihin gusto mo ng simula, kaya lang, hindi ka nagpapakita dito ng interest. Kasi, ayaw mo nang ikaw din yung mangunguna. I think yung ganun yung nararamdaman ko dito. Kaya hindi ka nagpapakita ng emotion. Kasi, mas nangunguna sa'yo ang pag-uusig or sabihin natin ang panghuhusga. Kasi, ayaw mo nang maranasan yung pain. Gusto mo makasigurado. Ito lang yung nararamdaman ko. Kaya itong tao mong ito hindi lumalapit sa'yo kasi gusto din niyang ma-secure kung pwede na bang pumasok sa buhay mo, okay? Na pinipil ka niya lamang or sabihin natin na malakas din ang radar nito kasi tinitingnan niya kung nakikibalita siya sa mga friends of friends, pero I think wala din siya nakukuhang balita sa mga friends of friends niyo, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Then, speak your world into being. Sabihin mo kung ano yung mga gusto mong sabihin or pwede rin sabihin magpakatotoo ka, okay? Once na dumating itong tao na to, magpakatotoo ka. Or pwede rin sabihin na mag-usap kayo ng mas malalim na koneksyon, okay? Mas malalim na sa ganun. Pag magkaunawaan kayo kung ano ba talaga yung ayaw nyo sa bawat isa. Kasi makikitaan ko dito na meron ditong transformation na magaganap. Okay, ito lang yung nafe-feel ko. Give me the message. Meron ditong Aries. Or pwede rin sabihin may Aries kang person or pwede rin sabihin ikaw yung Aries dito. Full moon in Aries. Cool your emotion. Okay? Kailangan mong pag-aralan or kailangan mo maging mahinahon kasi alam mo naman yung Aries medyo kapag labanan matapang din yan high blood ba? Minsan high blood din okay? Ito na yung nafe-feel ko. Pero ganun pa man cool your emotion. Kailangan mong pag-aralan yung iyong galit or anger management. Kailangan dito ma-manage yung galit. Kasi may lumabas din ditong management. So, kailangan mong pag-aralan. Maging mahinahon. Cool lang. Chill lang. Okay? Kasi once na mas pinairal yung galit or init, hindi ka makakapag-isip dito ng maayos. Okay? Ito na yung nafe-feel ko. Give me the message for collective. Ano pa yung mga mensahe? Meron ka dito, full moon in Cancer. Let your fears dissolve. So, ibig sabihin, hayaan mo na yung iyong takot ay ma-dissolve or matunaw, na yung tipo bang wag mo masyadong dibdibin or sabihin natin, wag kang mag-stuck sa ganitong pakiramdam or sitwasyon sa mga takot na yung nararamdaman. I think natatakot ka din pumasok sa isang relasyon kasi ayaw mo na ng ganong pakiramdam Kaya, sa bawat tao na pumapasok sa'yo dito, masyado ka dito nagiging mapanghusga sa bawat taong papasok or manliligaw sa'yo, kasi ka na nagkaroon ka dito ng trust issue. Yun lang nararamdaman ko. Meron ditong trust issue. Give me the message for Aries. Click. Yan. Meron talagang Aries, okay? Dalawang beses lumabas ang Aries. Pwedeng ikaw. O pwede rin ito yung person mo, okay? Aries. Meron ako nakita dito. Ay, wala pala yung Emperor. Ayan, meron ditong Aries. Last quarter moon in Aries. Work through your feelings. I think sinasabi dito, pag-aralan mo yung nararamdaman mo. Huwag lang din basta sa panghuhusga agad, okay? Pag-aralan mo, maigi kung tama ba or pwede, or timbang-timbangin mo yung feelings mo, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Kailangan mong pag-aralan yung nararamdaman mo sa mga tao or sabihin natin sa gustong pumasok sa buhay mo, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Ito lang yung mensahe para sa'yo, pinakagabay sa'yo. Pag-aralan mo yung iyong nararamdaman, then, maging kang totoo sa yung mga nararamdaman, sabihin mo kung ano mga gusto mo, at tanggalin yung natakot. At pag-aralan mo ding equal yung iyong emotion. Huwag ka masyadong magiging pabigla-bigla or pagiging high blood, Kasi once nagalit ka talaga sa tao, talagang high blood din kayo. Kaya lang, sinasabi dito na cool lang. Para nang sa ganun,
hindi ma-high blood. Ayun, ayun lang yung nakikita ko, no? Ayun lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.